Magkano nga bang ibabayad mo para makita ang hinaharap? At kung makita at ma-analyze mo ng mabuti ito, sasamantalahin mo ba ang panahon mo? Ang magiging isang nasayang na pagkakataon. Mga shares of stocks na dapat pala ay binenta mo. Isang lupa na dapat pala binili mo. Ang pagkakataong pinalagpas mo. Ilan bang pagkakataon ang darating sa buhay mo? Maaaring ito na ang huli, kaya makinig kang mabuti. Once every year ay mayroong dumarating na talaga namang nagmamarka sa atin. Noong 70s lumabas ang BCRS. Noong 80s naman sumikat ang personal computer. Dekada 90 nauso ang internet. Ang mga taong sumabay sa kalakasan ng personal computer noong 80s, mga milyoner na. Yung mga matatalino naman na ginamit yung internet upang magpayaman noong 90s, mga bilyoner na. Year 2000 naman hanggang ngayon, kausuhan ng cellphone. 2010 hanggang ngayon, nauso ang dropshipping. Sinundan agad ito ng online shopping. At ngayong 2025 ay official nang nilaunching ng Amerika ang pag-adapt at paggamit ng mga tao ng makabagong digital decentralized product sa buong mundo o ang tinatawag na cryptocurrency. Kasama na rin dito ang mga online banking. Kaya ang mga tao ngayon ay nabubuhay sa mundo na puno ng instant gratification. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga susunod na taon? Ayon sa pag-aaral naming mga ekonomista, ang bintahan ngayon ng mga produktong pangkalusugan at mga instant food o health food and wellness industry ay kasing pantay na ng bintahan ng mga sasakyan. At hihigitan pa ito ng instant food and wellness industry sa pagpasok ng 2026. Ang mga tao ay bibili ng mga healthy instant food upang makatipid sa oras at dala na rin ng pagkabisi sa buhay. At ang mga healthy people ay bibili ng mga product upang makaiwas sa sakit at look fitter at pababagali ang epekto ng pagtanda. At lalago ang bintahan ng mga produktong pangkalusugan hanggang 38% sa mga susunod na taon. At paano nalaman na lalago ito ng ganon? Dahil yan sa mga baby boomers, Generation X at Millennials. Naririnig mo na this past 20 years. Sila ang humahawak ng ating economy for over 25 years. Ito na ang tamang panahon para makasama ka sa paglago at pag-asenso. Ang Generation X at Millennials ay umiidad ngayon ng 35 to 60 years old. Ito ang kalakasan ng kanilang pagkita. Mas maraming pera, mas maraming panggastos. Sila rin ang nagpalago ng housing industry, mga sasakyan at technology. Ang Generation X at Millennials ang bumubuo ng 60% domestic product ngayon ng Philippine economy at handa silang gumastos ng malaking halaga mapanatili lamang ang isang bagay, ang kanilang kabataan. Paano ka nga ba makakasama sa pag-angat ng economy na ito? May ilan kang pamimilian. Una, bilang isang practitioner. Pangalawa, bilang isang manufacturer. Pangatlo, bilang isang wholesaler o retailer. Pang-apat, bilang isang distributor. Pang-lima, bilang isang stockholder o shareholder. Pang-anim, bilang isang decentralized cryptocurrency investors or crypto pool mining. Ang mga practitioner gaya ng mga doktor ay may malaking pag-asang yumaman. Yun ay kung kaya nilang bayaran ang kanilang mga personal loans, insurance company
iba't ibang bayarin. At kung kaya nilang ipagpalit ang oras nila sa sarili at sa pamilya kapalit ng pera. Maganda rin maging isang manufacturer. Iyan ay kung may daan-daang milyon kang pang-invest sa infrastructure, patents, research, shipping, at receiving. At kung ano-ano pa. Retailing, tingnan natin. Mayroon kang pambayad sa franchise fees. Kaya mo ang pasok 7 araw kada linggo. May pambayad ka sa advertising. Kaya mo mag-monitor ng inventory. At higit sa lahat, mag-aayos ka ng mga problema sa mga empleyado mo. Distribution or shareholder? Exactly. Dahil ang malaking kayamanan nitong nakalipas na 3 dekada ay nanggaling sa mga taong nagawang husayin ang distribution ng mga bagay-bagay kaysa husayin ang paggawa ng mga bagay. Kaya ang mga bagong distributor millionaire ng dekadang ito ay yayaman sa pamamagitan ng pagdistribute ng mga decentralized finance at mga product na madalas ay hindi pa kilala sa merkado. Ang mga bagong distributor billionaire gaya nila Jeff Bezos ng Amazon, Martin Yu ng Shopee, Ron Hos ng CoinPH, Changping Zhao ng Binance, and Martha Zazon ng GCash ay yumaman sa pamamagitan ng pag-educate sa mga mamimili at mga users tungkol sa mga bagong product at bagong pamamaraan ng pag-distribute ng mga produkto at pagbayad ng mga bills. Ang tao na nagparinig sa iyo ng video na ito ay nagpapamulat sa iyo ng isang mabilis na pamamaraan na subok na at successful. Isang pagkakakitaang pwede mo gawin kahit sa bahay lang na walang involved na malaking kapital. Walang empleyado, walang sakit ng ulo, hindi gaya ng mga tradisyonal na negosyo. Kaya kung napanood mo ang video na ito, hindi mo pwedeng sabihin pagdating ng panahon na hindi mo agad ito nalaman. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman po and subscribe at paki-hit na rin po ng notification bell para hindi nyo ma-miss out ang mga bago nating upload. Thank you.